Binigyang diin ng Department of Foreign Affairs na anuman ang kasunduan kasama ang dayuhang bansa ay dapat naaayon sa pambansang interes. Ito'y kasunod ng ilang panukalang natanggap ng pamahalaan mula sa China na may kinalaman sa West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Mariing itinanggi ng Foreign Affairs Department na binaliwala ng Pilipinas ang ilang panukala ng China sa pag-aayos ng gusot sa alitan sa teritoryo. Sabi ng DFA, natanggap ng gobyerno ng Pilipinas ang mga concept paper mula sa China noong nakaraang taon. Nagkaroon daw ng mahabang konsultasyon patungkol dito sa mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan upang isaalang-alang ang ilan sa mga panukala ng China. Giit ng DFA, bagamat ilan sa mga ito ay maaaring sang-ayunan, karamihan naman dito ay salungat sa pambansang interes ng Pilipinas. Muling tinalakay ang mga ito sa naging 8 bilateral consultation meeting sa Shanghai noong Enero. Pero ang mga naging panukala ni Chinese Vice Foreign Minister Sun Weidong patungkol sa Gentleman's Agreement mas kumikilala sa Ayungin Shoal bilang teritoryo ng China. Kaya naman hindi na ito binigyang pansin pa ng Pilipinas dahil magiging paglabag ito sa ating konstitusyon dahil bahagi naman talaga ng exclusive economic zone ng bansa ang Ayungin Shoal at magiging paglabag ito sa ating konstitusyon. Sa pinakahuling monitoring naman ng Armed Forces of the Philippines sa West Philippine Sea, 5 barko ng China Coast Guard ang namataan sa Baho de Masinloc, 18 ang Chinese Maritime Militia vessel at 10 maliliit na bangka. Sa Ayungin Shoal, may 1 barko ng CCG at 6 na bangkang pangisda ng China. Sa Pag-asa Island naman, may 1 barko ng CCG at 6 na Chinese fishing vessel, habang 7 Chinese fishing vessel ang namataan sa Panata Island. Sa Filipino Benham Rice, wala nang dayuhang barko ang namataan at ang 2 research vessel ng China na nakita rito noong nakaraang linggo ay dumaan lamang ayon sa Philippine Navy. Sabi naman ng Philippine Navy, hindi pa masasabing pinakamalala ang huling insidente ng water cannon noong nakaraang linggo sa Ayungin Shoal dahil mas tensyonado pa ang standoff sa Mischief Reef noong 1990s. May tuturing daw na bahagi ng new normal ang mga harassment ng China. Gayunman, hindi ito katanggap-tanggap. We have been saying at the onset all the actions of the PLA Navy, Chinese Coast Guard and the MMVs, the Maritime Militia, should be professional. Their illegal actions, their uncalled for, unprovoked actions should stop. We are not saying that it's acceptable. We have been telling them for a long time. Samantala, ikinulugod ng AFP ang resulta ng isang survey na mayorya ng mga Pilipino handang ipaglaban ng bansa sa gitna ng mga kinaharap ngayong external security threats. Sa resulta ng Okta Research Survey, 77% ang sumang-ayon dito, kung saan karamihan buhat sa Mindanao. That was what we are also looking at, talagang ipaigtingin yung patriotic spirit ng ating mga kababayan. As we keep on saying, yung West Philippine issue is a unifying factor for the Filipinos. No? Pagka yan ang usapin, lahat tayo, we are on one in saying that we are all willing to fight this conflict altogether. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.